So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang akong konting share sa inyo na tips kung gagana ba itong POWMR na 4.2 kilowatts na hybrid inverter kapag walang battery, okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, gagawin ko tong video na to kasi may nagtanong sa atin kung gagana ba to na walang battery. Kasi yung iba, nakuha na nila yung inverter nila, yung setup nila, ang kulang na lang yung battery. Gusto nilang pagganahin itong hybrid inverter na to habang inaantay pa nila yung battery nila. So ito, pwede namang pagganahin to, kaso nga lang kailangan rin ng pag-iingat kasi titingnan nyo rin sa modelo ng POWMR or ng hybrid inverter nyo kung capable siya. May nakalagay kasing information doon kung yung inverter na bibili nyo ay gagana ng walang battery. So dapat sisiguraduhin nyo kung pwede nga yun. Dapat i-double check nyo. Pangalawa, meron tayong konting babaguhin settings para mapagana yon mga paps. Okay? So, check na natin to dito mga paps. So, ayun mga paps, kung makikita nyo, yan yung yung na-harvest ko. So, meron akong 672, tapos charging siya. Yan. Charging naman siya. So, isa-set up ko to ng walang battery. Ang gagawin ko, papatayin ko muna yung yung system ko. Yan. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano. So, patayin na natin to mga paps. Unahin natin to. Output. Yan. Input. Tapos solar panel. Tapos hintay lang tayo ng konti. Okay, tapos yung rocker switch dito. Yan. Okay. So, ayan siya. Tayo na. Tapos, yung breaker natin. Off ko na yan. Okay, so, ayan. So, yung hybrid inverter ko, yan, patay na talaga yan. So, kung papaganahin nyo ito ng pure solar, pwede naman. Pero mas maganda mga paps, kung papaganahin nyo yan ng walang battery at pure solar, lagyan nyo rin ng AC in. Kasi kung sakaling gagamit kayo ng pure solar, tapos nun halimbawa mahababa yung harvest, tas medyo tumaas yung load nyo, magbaback up yung yung AC natin. Okay? So, i-on ko muna to mga paps, papakita ko sa inyo. So, since wala akong battery, papaganahin ko muna to ng AC in. Okay? Yan. Kung papaganahin nyo ito ng solar, siguraduhin nyo yung solar panel nyo ay sapat para mabuhay itong inverter. Kasi usually, nasa 40 volts or 50 or 60 volts bago mag-on yung hybrid inverter nyo. Okay? So, eto, papaganahin ko muna ito ng AC in. Papakita ko sa inyo kung paano ito i-set up ng walang battery. Okay? So, ganito yan mga paps. So, una kong gagawin dito mga paps, isipin nyo walang battery naka-off yan, hindi ko bubuhayin yung battery. I-on ko muna yung AC in. Okay? So, yung AC in ay, ito yung AC in ko Yan. Kung makikita nyo, nag-on na yung inverter ko. Yan, nag-on na siya. Okay? So, ayan siya mga paps, naka-on na siya. Diba? So, naka-AC in yan. Ito, yan battery not connected. Yung error na yan. Ngayon, gagawin ko, i-on ko na to. Yan, on ko na So, ayan. So, ayan. So, naka-grid na yan. Kulay blue yan, kulay blue. Yan. Ibig sabihin niya, naka-grid na. So, ngayon, ang susunod kong gagawin mga paps, i-ano ko na yan. On ko yung solar niyan. Okay? So, on ko na yung solar niyan mga paps. Yan. Nakita nyo? Yan yung, yung solar. Ang next ko gagawin mga paps, ito importante to Bago ko, yan. Bago ko i-on yung AC out, bago ko maglagay ng mga load, may babaguhin na tayong konting settings. So ito, yung program number 1 natin, yan kasi settings ko solar battery utility. So gagawin lang natin itong solar utility battery. So solar muna, sunod utility, tapos sunod battery. Yan, solar utility battery, okay? So all goods na yan. Double check natin Yan. So okay na yung natin, yung settings sa program number 1. All goods na yan. Next natin, yung program number 16. O nga pala, ito. Ilagay nyo yung use dyan mga paps. Okay?
Tapos, program number 16. Yan. So, sa program number 16 ko, yun ang settings ko solar and utility. So, ito gagawin natin itong OSO. Okay, OSO yan. Only solar. Yan. Okay? So, yan. Maliwanag na yan, ha? Tapos, bakuna. Yan. Nakikita nyo naman yan, di ba? So, may double check lang ako. Tignan ko ilang volts. Okay, so 332. Yan. So, all goods na yan. Ngayon, i-on ko na yung AC out ko. So, on ko na yung AC out. So, ano siya? So, yun, nakuha na yung AC out ko. Ayan. Papalita ko lang sa inyo, kung okay na. So, double check natin. So, okay na. Naka, ano na to. Natin gugagana na to. Ito kasi yung connection ko dyan yun yung sa, sa solar. Ayan. Okay. Gumagana na. So, ayun siya mga paps. Yung mga charger ko nakailaw na So, all goods na yan. So, yung error na yan, ibig sabihin yan, battery not connected yan, yung BP. Ganun mag-setup ng hybrid inverter na to nang walang battery. Okay? So, ayan, naka-off yung battery ko. Yan. Biniligtad ko yun kaya ganyan, pero off yan. So, ito naman walang battery. Okay? So, ganun siya. Ngayon mga paps, kung setup nyo to ng pure solar, pwede naman. Dapat maaraw siya at siguraduhin yung malakas ang harvest nyo. Isa pa sa dapat yung consider kung mag-pure solar kayo, eto, yan, 330 volts. Kasi ito, 40 or 50 volts bago mag-on tong inverter. So, ayan siya. So, tingnan mo gagawin ko Patayin ko muna to, yung, yan, yan. Tingnan niya Tapos patayin ko AC in. Nakita nyo? Yan. Bago. Yan, pure solar na to mga paps. Pag in-on ko yan, i-on ko yung yan. So, naka-on na yan. Ayan, pakita ko sa inyo. On na yung charger ko rin Yung charger ko. Naka-on na yan. So, ayan siya. Okay. So, ayan mga paps. Binalik ko na sa dati kong setup yan. Naka-SBU na uli yan. Binago ko na uli ito. Yung SBU ko na uli. At saka, SNU, yung program 16. Okay. So, pinakita ko sa inyo kung gagana ba to ng walang battery. Pwede naman. Kaso nga lang, gaya ng sabi ko, kung gagamit kayo ng walang battery, maglagay kayo ng AC in. Okay? So maglagay kayo ng AC in para sigurado. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano, itong video na to, nakatulong to in case na gusto nyo magamit yung solar setup nyo kahit walang battery or habang inaantay nyo yung battery. Okay? Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.